Tapos kayong lahat dito ngayon. Yan, sila Abante, si Kimbo, lalong-lalo to si Torre, tapos kayo. Ngayon ay talagang papalagan na sila ni PRRD. Nung una, pinagpapasyensyahan pa sila, pero ngayon talagang tuloy-tuloy na. Kabahan na ho kayo dyan. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. Ang tagal kong di nakapag-vlog. Di na-busy lang. Na-busy lang ang person. Marami lang mga inasikaso. Marami mga appointment. Ganun talaga pag medyo marami ka ng ginagawa, talagang ganun ang nangyayari, marami appointment. Samantalang ano pala, mega live shoutout sa lahat po ng mga kapanood ng video ito. At please subscribe DCAR 1026 po, no? 1026 ang bagong YouTube channel, DCAR 1026 News. Yan po, paki-subscribe po ng kanilang YouTube channel po, bali bago pong channel po yan ng SMNI, at dyan nyo rin po mapapanood lahat ng balita ng SMNI, especially to Banateros Brothers. At syempre, yung mga ano dyan, baka naman hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga crocodile? Kung nagsasawa na ho kayo at mukhang sawa naman na talaga kayo, iboto nyo ho. Ito yung Ipanaw Sambayanan Party List. So, ito na yung ating ito na yung ating kape. So, nila Doc Lorraine Badoy, yan, attorney. At ayun yung Bisaya Gyud, ni Sir Greco. So natin yan, asahan ko yung suporta. At yung congrats dahil lihiti na talagang 100% na po na legit na kandidato na bilang senator etong si Pastor Apollo Sikibuloy. Yan, nakakaabang-abang yung mga nangyayari sa politics, no? Kwento ko lang yung about kay dyan sa Ipanaw. At kay sa party list na Bisaya Gyud. Alam nyo, napaka-sarap ho na makapasok yung mga yan. Alam ko marami pang mga party list, wala akong, hindi na naman ako nakagawa ng kodigo. Kaya baka makalimutan ko na naman. Makalimutan ko yung mga ipopromote natin. Pero sa susunod na vlog ko, kumpletuhin ko na yan. Kaya medyo na-busy tayo ngayon, nag-focus tayo, may mga ginawa tayo, may na-busy. Siyempre, ang pagbablog po ay nakakapagod din. Nakakapagod at talagang kailangan din natin kahit paminsan-minsan makapagpahinga man lang kahit saglit. So, bali 3 days po akong hindi nakapag-vlog. Ang last video ko, yung pambabastos ni Marcos kay BP Sara. So eto na nga, yari sila. Excited ako dito sa mangyayaring to. Hindi, totoo mga banateros, excited po ako sa mga mangyayaring to. Eto na nga, panoorin ho natin, Express Duterte kakasuhan sa issue ng AJK kapag may ebidensya, sabi ni Diwata Torre. At eto, sabi ni PRRD, I'm ready for that. Dating President Duterte sa pagdalo, sa pagdinig sa Congress, exclusive interview. Paktay kayo dito, yari kayo. At eto, may sinabi din si Baini Bante Damani about dito sa Congress sa investigation sa war on drug. Alam naman natin nung nakaraan umurong ho yung yagballs nito kaya PRRD. So ngayon mukhang nagpuputak na naman. Ba't kaya ganun? Puputak sila, tapos pag binalikan sila tatahimik. Tapos pag binalikan ulit siya, tatahimik sila. Tapos pag medyo tahimik na siya, sila puputak. Ang galing din ng strategy nitong mga to, no? Oy, mega live shoutout pala kala Boss Randall and Madam, yan, kay Mami Lala, yan, kay Papa El Capitano, please subscribe, Boss Lick Ibarra, Sardinas, Boy Sardinas, Calso TV,
Kuya Goods, marami pa dyan. Marami pa dyan ng mga at mega love shoutout kila Mommy Morning Dew, Ate Lodi, kay AJ Warriors, kay Ate Ann Harot, kay Ate LK, kay Ate Alexa G na palaging galit. Kaya mega love shoutout sa inyo at sa mga hindi ko nabanggit sa susunod na vlog. So ito na nga pag-usapan natin to. Grabe to. Ayan na siya. Boom. Ito na, pangit ng mukha. May panibang, hindi alam nyo medyo nawala to si Torre sa camera. Nawala siya sa camera nawala siya sa spotlight. Kaya ngayon medyo nagpapakitang gilas na naman. Oo, baka nakulangan sa kanyang performance doon kay Pastor sa ginawa niya sa kay OJC. At kaya baka kailangan pang konting diin pa para ma-promote. Gago! So eto, nagputak na naman siya, no? Oo, at eto may sinasabi siya rito. Ang sabi niya, ex-President Duterte kakasuhan sa issue ng AJK kapag may ebidensya na nakupo. Hindi, alam nyo, nakakatanga to. Alam nyo kung bakit? Ang tagal-tagal na yan, paulit-ulit na yung hearing nyo. Sayang lang yung pera namin dyan sa hearing yan. Kasuhan nyo na kung kakasuhan nyo. Dalhin nyo sa korte. Sinabi naman ni PRRD yan, handa siya dyan sa lahat ng pakulo na ginagawa nyo ngayon. Oo, hindi ko lang alam bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin dalhin yan dun. Puro kayo kuda dyan, puro kayo pa press con, pa interview. Puro kayo pa simpatya sa mga tao na bubuwisit na sa inyo. Anak ng teteng, paulit-ulit na lang yan. Ito, panoorin ho natin yung sinabi. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button. Napakahalaga po niyang pag-like, pag-share, at pag-join sa aking join button and lalong-lalo na ang super thanks na maagang pamasko nyo. Ito, panoorin natin. Go! Diwata, pasok. Akala ko si Diwata tatakbong party list. Ba't naka-uniforming pulis to? Hindi, nagtataka ako. Di ba si Diwata, tatakbong party list? Vendors party list ba yun? Pang for nominee siya? Bakit nakasuot na to ng pulis? Gago! Sira ulo din si Dan. Ang dami mong racket, Diwata. May Paris ka na. May tatakbong ang party list. Tapos ngayon, nakasuot ka naman ng pang pulis, Ang galing din ito ni Diwata, Paiba-iba ng paiba-iba ng postura Okay, pakinggan natin. Titingnan natin kung ano ang sasabihin kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, including the former president, then so be it. We'll include them in the charges. If the evidence... Leak, hindi link. Iba ang leak sa link. Warrants. Magiging prioridad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa pagbubukas muli ng kanilang investigasyon ang malalaking kaso ng pagpatay na nabanggit sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa isyu ng extrajudicial killings. Kabilang sa high-profile killings na ito ang pagkamatay ni Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili at Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay PNP, ito yung mga talagang mga doon kay Halili wala akong alam doon Pero yung kay Espinosa medyo tagilid na naman. Ba't kaya ganun Yung mga drug lord din yung pinagtatanggol ngayon itong mga ulupong na to. Ang dami nga, ito nakakatakot na yung nangyayari sa Pilipinas Parami na po ng parami ang mga batang nawawala. At nung nakaraan nga lang po may nag-send po sa akin ng message na sa Zambales ata or Zamboanga. Hindi ko alam kung saan pong lugar. Hindi ko 100% na to. Disclaimer tayo. Baka may mambash. May nakita hong dalawang bata, babae at lalaki na wala na hong mga pasintabi na ho dyan sa mga kumakain. Wala na ho silang mga organ. Ay gago, ba't ko napindot yun? Sorry. Wala na ho silang mga lamang loob. Tapos ito yung pinag-aaksayan ng panahon ng administrasyon, yung AJK. Kung may nalabag mang nakaso dyan si PRRD, kasuhan nyo na lang. 'Di ba? Kasuhan nyo, hindi yung puro kayo pa press con, pa interview. Anak ng teteng, ang daming kailangan tutukan ng mga kaso sa Pilipinas.
O, tuloy natin. PCIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, kapag nakakita sila ng ebidensya, handa silang magsampa ng reklamo kahit Alam nyo, yung sinasabi dito na handang magsampa ng kaso, pag may nakitang ebidensya, at ang tangina ilang, sorry, papamura tuloy ako. Ilang buwan nang pinag-uusapan yan eh. Hanggang ngayon wala pa rin ba kayong makitang ebidensya? So doon, ang ibig sabihin nun, wala talaga kayong ebidensya. Wala kayong sapat na ebidensya para kasuhan ng mga Duterte. Eh kung may sapat man kayong ebidensya, gawa-gawa nyo lang yun. Gago! Hindi, kasi ang tagal na eh. Bakit? Ilang buwan na ba yung hearing sa AJK na yan? Oo. Ilang buwan na yan. Paulit-ulit na lang. Sandamakmak ng pera na uubos din ng pera ng taong bayan dyan sa hearing na yan. Dito sa usaping AJK na to. O bakit? Bakit wala pa rin silang tas ngayon papasok tong si Diwata. Nakishow kakasuhan niya si PRRD pag may nakitang ebidensya. Pustahan tayo, walang makikitang ebidensya. Kung meron man, sa kanila lang yun. pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan niya ng PNP-CIDG kung ano pa ang kakailanganing ebidensya para tumayo ang posibleng ihahaing reklamo. Sa tanong kung ano ang maaaring ikaso, sagot ni Torre, well, extrajudicial killings, that will be murders. No? So, ang mga enablers nun, that will be... Uy, kilala ko tong nasa likod ni Torre. Dito, kilala ko to, vlogger to. Ito na yung ulo lang kita. Nakita ko si Sir RJ ba to? Nakalimutan ko. Sir RJ, dito ka ha. There will be different kinds of principal accused. May mga direct participation, by inducement, or indispensable cooperation. Samantala ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hinihingi ng nakaraang administrasyong Duterte sa mga detractor na magsasampa ng kaso laban sa mga lumabag sa batas. Kung mayroon anyang ebidensya ay dapat gawin nila. Pero ang problema umano ay kapag kulang ang ebidensya ay magre-resulta ito sa black propaganda na layong sirain ang pagkatao at reputasyon ng dating Pangulo. Matagal na rin. Yun naman na talaga mangyayari dyan. Tama si Attorney Sal Panelo dito. Na kapag wala kayong puro black propaganda lang talaga naman yan. And paulit-ulit na lang din naman sa totoo lang, paulit-ulit lang din naman to eh. Oo, na itong about sa AJK na to. Biruin mo, first time in history sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas na yung mga namatay ng mga drug lord at addict ang pinagtatanggol ng gobyerno. Pero yung mga pinatay, yung mga inabuso ng mga drug lord, ng mga addict na yan, hindi nila magawan ng sa totoo nga lang, kahit halongkatin natin yung mga kaso-kaso dyan, may mga kaso pa na nakapending niya sa mga pinatay at minolestya ng mga drug lord, mga addict na to. Di totoo yan. May mga pending na kaso dyan hanggang ngayon, hindi pa rin nabibigyan ng hustisya yung mga biktima. Tapos ang gumawa nun, yung mga addict na yan, yung mga drug lord na yan. Ba't yun? Ayaw tutukan yun. Sa dinami-daming kaso na ganyan na nandyan sa natin, hindi naman pinapakailaman. Rin anyang opisyal ng PNP si Torre at bahagi siya ng drug war laban sa mga sangkot sa illegal drug trafficking. Alam anya ni Torre na walang extrajudicial killings. Ngayon pa pala, kasama ka naman pala, Torre. Kung kakasuhan kung kakasuhan nyo si PRRD, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat kasama ka dun. Gago! Diba? Ito, Apuera Biro, dapat kasama si Torre dun. Kung halimbawa, kasi kasama, sinabi ni Attorney Sal Panelo na kasama ka nung panahon na yun. Isa ka rin sa mga pumapatay. Kung halimbawa man na totoo yun, kailangan kasama ka rin sa makasuhan. Ang masama ho dito, baka naman kaya tinatrabaho to ni Torre para hindi rin siya masama dito sa kasong to. Yun yung iniisip ko rin. Baka yun. Baka yun yung dahilan ni Torre. Kaya siguro kasi uisipin nyo kasama ka dito sa operation na to.
isa ka rin sa mga sumunod nito. O na dating tuwang-tuwa ka. Ngayon, hate mo na. Parang si Ace Barber. Na dati, sabi ni Ace Barber, kung pwede pa daw i-extend ng termino ni PRRD, dapat daw gawin. Pero ngayon, isa na siya tumutulig sa war on drug ni PRRD. O doon talaga natin napatunayan na ang daming plastic ng mga politiko. Kapag lalo't pag napapakinabangan ka, kaya nga ngayon yung ginagawa nila sa mga Duterte, kayang-kaya rin nilang gawin yun sa mga Marcos. Antay-antayin lang natin, tingnan nyo. Pag nakabalik na ulit ang mga Duterte sa pagiging presidente, magtatalunan ulit yan. Pero maganda na rin tong nangyayari na to. No? Maganda na rin, para sa akin maganda na rin tong nangyayari nito dahil nakikita natin kung sino talaga yung mga kakampi at hindi. At least doon napatunayan na nila. Sila mismo nagpatunay sa taong bayan na hindi na sila mapagkakatiwalaan. Dahil nung wala na silang mapakinabangan sa mga Duterte at may mas malaking pakinabang yung presidente na si Marcos kaysa kay BP Sara. Mas nakikinabang sila dun kasi yung mga galawang mga kawat-kawat, yung mga nakaw-nakaw sa kaban ng bayan na hindi na maugali ni BP Sara yan, kaya ayaw nilang pumanig kay BP Sara. At kapag pumanig sila sa mga Duterte, yung mga kaso na mga nakatagong kaso, maaaring lumabas yan. Yun yung isa sa mga nakikita ko. No. Kaya mabalik tayo kay Tory. Kung kasama ka pala nung panahon na yun, na ika dito ni Attorney Sal Panelo, karapat dapat na kasama ka din doon sa kaso. Trafficking. Alam niya ni Tory na walang extrajudicial killings at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency. Dante Amento, UNTV. Liwa-liwanag nun, Tory. Baka hindi yung panagets. Di, dapat ganun. Yun dapat ang iprotesta natin. Na kapag kinasuhan si PRRD, dapat kasama din tong mga nagkakasong to. Kasi nung panahon na yun, nandun sila Diba? Samantalang ito naman yung sagot ni PRRD sa lahat ng mga gustong mag-imbita sa kanya sa Kamara. Ito, I'm ready for that. Dating Presidente Duterte sa pagdalo, sa pagdinig ng Congress, exclusive interview ni Attorney Sal Panelo. So panoorin po natin. Of course, it's an institution of government. So, hindi naman ako presidente. I'm just an ordinary man. Tama. A plain citizen. And maybe because of past actuations, I was president, they might want me to clarify, answer, or explain, or whatever. I'm ready for that. Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong Sal. Kasama ko si Hana, ang aking co-anchor. Hana J. Magandang umaga sa iyo. Kapatid ito ni Nelia Sancho, yung ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron?
Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are napadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships. So, it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila. Yun na nga ho yung mahirap diyan na Tatay Diggs no. Hindi alam niyo, napakaganda tong sinasabi ni Tatay Digong, no. Kasi ang dami na rin ang dami nilang ginagamit. Ang dami nilang ginagamit, may mga paiyak-iyak pa mga hayop. Hindi, totoo lang, ang dami nilang ginagamit sa mga paninirang puri or pangyuyurak nila sa mga Duterte. Hindi na natin isa-isayin yun, alam nyo naman yun. No? Kaya nga tama ito sinasabi ni PRD, kung ako yung nyo, edi ako lang, wag na kayo mandamay. Hindi, kaso ang ginagawa kasi nila, yung mga alam nilang kaalyado ng mga Duterte, katulad lang ni Attorney Harry Roque, ni Senator Bato, ni Senator Bongo. Diba? Ang dami nila dinadamay, lalo't pag alam nilang kaalyado ka or kumakampi ka sa Duterte, yari ka. Kaya napakaganda nung sinabi ni PRRD na yan. Ngayon, tuloy pa natin. At ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Yari. Yung gusto nila, hindi ko gusto. O, windang na naman kayo. Panibagong logic word na naman. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceeding. Ako, yari kayo dito. Sabihin ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Yari kayo dito. Ganon ang ko. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung ako gusto naman nyo itanong. sa kagaya ito ni Rowena, Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma. De, para maputol ko lang kayo, at nakabang-abang to. Maraming masusupalpal si PRRD nito. Uobra kaya yung pagiging gangster ni, saan ba sa camera? O nga, sa camera nga. Uobra kaya ang pagiging gangster ni Cabeni rito? At obra kaya ang stick to the plan ni Kimbo? Tama ba? Sure ba natin? Camera ba? O Congress nga. O yan. Obra kaya ang pagigisiga ni Paduano? Kabang-abang to Hindi ko sa pinapahamak kasi baka mamaya ma-misinterpret tayo ng iba dyan
hindi ko sa kagustuhan ko na parang ipinapahama ko si PRRD. Hindi. Gusto ko na pabor ako sa desisyon ni PRRD. Nahaharap siya at susupalpalin niya yung mga hinayupak na yan. Dahil walang gumagawa sa kanila niyan eh. Sige nga, sino ang gumawa sa kanila? Si BP Sara lang. O ngay, paano pa pag si PRRD na yung kaharap nila? Kay BP Sara, dun nga sa anak, tamimi na sila, nasupalpal sila. O ngayon, tama naman siya sabi ni PRRD. Kung ano yung kagustuhan nila, sabihin na nila agad sa akin, diretsuhan. Ngayon, sasagutin ko lahat yun. Ang masama ho dito, malamang sa malamang, lahat ng isasagot ni PRRD, hindi naman tatanggapin ng mga ulupong na to. At tuwang-tuwa tong mga ulupong na to dahil may expose na naman yung mga pangalan nila. Hindi, yan naman talaga. Tuwang-tuwa yan sila, promise. Hindi yan, syempre, may kabayan. Oo, kasi baka mamaya madulas na naman sila. Katulad nung nangyari sa hearing ni kay BP Sara, di ba? Nadulas si Kimbo. Stick our pride. Sabi ni Kimbo, tapos bandang huli, dininay, di ba? Ngayon, medyo kinakabahan yung PRRD yan. Ang ano lang ho dito, medyo natutuwa din sila kasi panibagong expose na naman sa mga pangalan nila. Kagaya ng paulit-ulit ko nga sinasabi, nakilala lang naman natin yan sila Benny, sila Kimbo, sila Barbers, at yung iba't iba pa, sila Paduano. Nakilala lang naman natin sila dahil talagang tinutukan nila at tinatrabaho nila ang mga Duterte. Kung hindi naman nila ginagawa, hindi natin sila makikilala. Press 1 nga kung tama o mali yung sa sinabi ko. Si Benny, di naman natin kilala yan. Si Kimbo, siguro kakilala ng Marikina. Si Paduano, hindi rin natin kilala yan. Si Saldi ko, di ko rin kilala yan. Kung hindi niya pa kinasuhan si Barat Bay, hindi ko kilala yan. Kung hindi pa nilabas ni BP Sara na siya pala isa sa may hawak ng pondo ng Pilipinas, di ko rin kilala yan. Gago! Kaya etong mangyayaring to, napakalaking bagay nito sa mga crocodile, sa mga buhaya, dahil panibago, ang laking balita nito. Alam nyo naman, kapag ang Duterte ang nababalita, napakalaking balita niyan, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya may expose na naman at panibagong exposure na naman sa mga pangalan nila itong mangyayaring to. Kung sakali maging totoo nga na kung sakali man na humarap talaga si PRRD dyan sa Congress na yan, ako pabor ako dun Pabor ako dun kasi gusto kong para matapos kasi ang pahaba lang ng pahaba, walang nangyayari, walang kakwenta-kwenta. 'Di ba? Halatang propaganda lang yung halatang pangyuyurak lamang sa mga Duterte yung ginagawa nila. Pero kaya ako gusto na humarap si PRRD dahil para matapos na. O kung ano yung gusto nilang katanungan, sasagutin ni PRRD. Pero sana tanggapin naman din nila. Malamang sa malamang nga nito, baka ipa-contempt nila to si PRRD. Yan naman hindi na bago yan Kada may pagdinig sa Congress, talagang contempt agad. Kaya nga binansagan sila na the contempt hearing. Gago! Diba? Maraming nagsasabi na sila ang the contempt Congress. Konting gibot, contempt. Ngayon, pag ginawa nila kay PRRD yun, bahala sila. Sila naman nasisira, hindi naman si PRRD. Lahat ng ginagawa nila ngayon na kabulastugan na kung ano-ano sa war on drug, confidential fund, marami pang iba dyan. Lahat naman yan, hindi naman nasisira ba ang mga Duterte? Hindi naman lalo nga minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kasi nahahalata na rin nila ultimong ibang mga loyalista ngayon, nagtataka na nga rin din siguro na bakit puro na lang mga Duterte? Kaya ang dami-daming kaso at problema ng Pilipinas, ba't tayo pag-usapan ng Congress at Senado yun? Bakit puro na lang bakit puro na lang Duterte ng Duterte? Anong mapapala namin dyan? Anong mapapala namin sa issue na ipinapataw sa mga Duterte? O sige, sabihin na natin. Ito halimbawa lamang halimbawa lang to. O sige, mapatunayan na may extrajudicial killing nga nung panahon ni PRRD.
Anong mangyayari? Anong mapapala natin? Tanong lang. Anong mapapala? Mapapala natin na nagkaroon ng hustisya yung mga adik. Mapapala natin nagkaroon ng hustisya yung mga drug lord. Yung ba yung ano, yung ba yung gusto nyong, yung ba yung sinasabi nyo mapapala? Ha? Eh bakit yung mga pinatay ng mga adik at mga drug lord, asan ng hustisya doon? Wala, di ba? Kaya nga medyo salungat ako dito sa ano na to kasi ang labo na eh. Yung tinarantado ng mga yan, yung mga namatay ng mga drug lord, addict or ano pa yan. Yung mga pinatay niyan, ginasa, kung ano-ano pang kasiraan sa ibang pamilya na ginawa niyang mga yan, ba't hindi na pag-uusapan? Hindi na bibigyan ng hustisya yung mga yun. Ang daming mga noon pa, hindi pa si PRRD ang presidente. Marami ng kaso sa ganyan, pero hindi nila inatupag. Kapag ginawa nga nila, mas kakabiliban pa sila eh. Dahil yun talaga yung gusto ng taong bayan, ng taong bayan na mabigyan ng hustisya yung mga inagrabyado ng mga drug lord at addict na to. Hindi eh, kung sino yung nagbawas ng mga addict at drug lord dito sa Pilipinas, yun ang gustong ipakulong. Anak ng teteng. Tas yung mga drug lord na mismo sa bibig nila na umamin silang drug lord sila, eh sila pa yung pinapalaya. Sila pa yung binibigyan ng protection. Kaya nakakatakot na dito sa Pilipinas eh. Okay, tuloy natin. Or specifically assigned by me to take care sa droga. Yun ang totoo dyan. Ngayon, there is Tanaw, umiiyak ba to si Garma? Di, ito, napansin ko sa lahat ng umiiyak, walang luha. Tatlo na yan, si Kerwin Espinosa, si Garma, ito, yung isa pa, yung isang lalaki, nakalimutan ko pangalan nun. Umiiyak, mga walang luha. Dahil kasi sa susunod, maglagay kayo ng sibuyas sa harapan nyo. Habang nakahiring kayo, nag-iatadad kayo ng sibuyas para tuloy-tuloy yung luha, para kahit pa paano, parang totoo naman ba? Rinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang. Yan nga yun, isa pa yan, dinadamay nila yung mga katulad, dinadamay nila yung INC. Kasi gusto nila magalit yung INC, yung Iglesia ni Cristo sa mga Duterte. Yun naman talaga din yung plano dyan. At eto nga, sinabi na nga ni PRRD na kaya niya nga kinuha yung iglesia na yon, yung isang pulis na kabilang or kaanib ng Iglesia ni Cristo is dahil mapagkakatiwalaan. No, dahil talagang kung trabaho lang. Hindi pulis patola na kagaya ni Diwata. Ang dami ka naman si Diwata. Yung ano diyan, eto na, at least sinamin ni PRRD. Pero may ano ho dito, may mali dito si Garma. Dahil nung panahon pa ho nun hindi pa presidente si PRRD nun. Mali-mali yung statement niya. Yun lang, doon lang sila sumablay. Eto, liwanag nung sinabi ni PRRD about dun sa Iglesia ni Cristo na pulis. Maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Madaling sabi, Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs, hindi yung magbibigay ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na
papasok sa ganun. Walang gagong pulis na papasok ng makukulong sila. Tama. Why would they... O bakit hindi alam nila Marvilator yan? At yung iba pang pulis na nagtuturo kay PRRD. Oh. Alam nga nila, tama naman sinabi niya eh. Alam nila yan. Hindi nila gagawin yan. Hindi sila tanga. Hindi sila tanga na alam naman nila makakasuhan sila tapos gagawin nila yun. Oo, nagpupondo si PRRD doon sa mga pulis. Pero hindi dahil pag nakapatay, ganito, ganyan. Walang ganun. Ang nangyari, pondo yon para doon sa project na kaya niya nga kinuha yung pulis na yun dahil alam niya mapagkakatiwalaan, hindi masasayang ang pera ng taong bayan. Yun yung pinupunto ni PRRD doon at napakaganda nga nun. Kaso yung iba, alam niya naman. Would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pera operational. Oy, ba't may Hype na sentrum to, okay pa naman yung buto ko eh. Masyado kang ba't ka lumalabas bigla dyan? Tira ulo eh, no? Ang lakas ng tama mo, ha? Okay pa yung buto ko. Oo, okay, tuloy. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga, we have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi ng reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Yun. In other words, yun ang in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving them recognition of... Yeah, mamaya ka na, Atty. Panelo. Pinagalitan no? Hindi, mamaya ka na, Atty. Panelo, ako muna. Masyado ka ng makuda, charot. Hindi, alam niyo, napakaganda nun Hindi, ito para sa akin, kung ako yung pulis, mas gugustuhin ko yun nakakataba ng puso yun na i-approach ka ng isang presidente na bilang babatiin ka dahil sa accomplishment na nagawa mo. Haharapin ka sa isang kainan, sa restaurant. Napakaganda nun. Kaya ang daming kaya tingnan mo sino ba yung general na umiyak na nagpapasalamat siya kay PRRD. Nakalimutan ko na lang yung pangalan, i-comment yun na lang dyan sa baba. No? Kung masama si PRRD, kung ganyan ang patakaran ni PRRD nung panahon niya, walang mga pulis na sasaludo sa kanya hanggang ngayon. Pero dahil napakaganda ng pamamalakad ni PRRD noon, kaya may mga pulis talaga na hanggang ngayon, yung mga nakikita niyo mga pulis, yung iba dyan, sumusunod lang talaga yan pero labag sa loob nila yan. Totoo yan. Hanggang ngayon, nararamdaman ko ang mga kapulisan ay nasa panig pa rin ng mga Duterte. Dahil alam ng mga kapulisan, alam ng mga kasundaluhan na si PRRD lang, ang mga Duterte lang ang nagmalasakit sa mga kapulisan at sa mga kasundaluhan. At yun ang totoo na hindi mabubura yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Na hindi ring nagawa ng administrasyon ngayon. Totoo, ba't nagawa nila? Tingnan mo, may nagugutuman ng mga sundalo dun sa Sierra Madre. Nabalita yun baka sabihin nyo fake news. Kaya napakaganda nun, napakaganda nito. Abangan natin tong pagdalo ni PRRD sa Congress at talagang kaabang-abang to. At lahat yan ay alam ko kahit na may edad na si PRRD, alam ko na talagang masasagot niya lahat ng katanungan niya. Ngayon,
Dito naman natin sasagutin yung mga tao, yung mga anti-Duterte na nagsasabing ginagamit pa rin etong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pangangampanya ng mga politiko ngayon, nakaalyado ng mga Duterte. Ito naman ang masasabi namin sa inyo, bakit kayo hindi nyo ba sila ginagamit? Hindi nyo ba ginagamit ang mga Duterte? Para nga lang makilala kayo, ginagamit nyo sila kung saan-saan na lang. Lahat na lang ng issues ng Pilipinas ay ibinabato nyo sa kanila. Pero yung yung mga dapat yung unahin na questionin or tanungin, batikusin, hindi nyo ginagawa dahil takot kayo kay Marcos Bangag. Ganun talaga pag sabi nga nila, ang kapatid ang magnanakaw ay kapatid, ano na ba? Sabi na, kalimutan ko. Ang magnanakaw, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo? Payag po ba kayo na dumalo si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, the former President Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso para sagutin lahat ng katanungan papatungkol sa AJK o dyan sa war on drug na yan, sa extrajudicial killing na yan, ano? I-komento nyo lang po dyan sa baba ang inyong opinion, at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, and God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.